Mukhang makakapagpahinga muna sa taas presyo sa petrolyo mga kapatid nating motorista. Inaasahang magkakaroon ng oil price rollback sa susunod na linggo, kasunod ng ceasefire sa pagitan ng Iran at Amerika. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nangungunan sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkanong nakikitang bawas presyo sa mga produktong petrolyo? Tama, Jiggy, posibleng magkaroon ng rollback. Posible pa lang pero napakaliit nito. Base doon sa data na nakuha natin sa ating industry sources, pwedeng magkaroon ng rollback na 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos sa kada litro ng diesel. At wala namang paggalaw o baka magkaroon naman ng pisong rollback sa kada litro ng gasolina. Ayon sa sources ng News 5, nagkaroon ng pagbaba sa presyohan ng langis sa international market matapos magkaroon ng announcement ng ceasefire sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Pero may konting pagtaas daw ulit batay sa projections ngayong araw. Bahagya ring tumaas na yung presyo ng crude na isa sa mga benchmark o yung pinagbabasihan ng presyohan sa international market. Sa huling tingin natin ay nasa $97 hanggang $98 per barrel na ito kumpara sa $95 per barrel kahapon. So may 2 trading days pa, Jiggy. So aabangan natin ang final numbers ngayong darating na weekend. Jiggy. At Gerard, sa tingin ba tuloy na ito o pwedeng mabawi pa yung rollback na ito? Nako, Jiggy, hindi pa ito 100% sure dahil pwede pang mabago ang sitwasyon doon sa Middle East kahit pa may ceasefire. Ayon sa mga analyst, kung mag-iba man daw ang ihip ng hangin at magpatuloy yung pag-atake sa isa't isa ng Amerika at ng Iran, baka sa halip na rollback magkaroon pa tayo ng oil price hike. Nauna na rin sinabi ng Energy Department na it will really take time. Matatagalan bago talagang magbalik sa normal ang presyo ng langis dahil ang daming mga nasirang pasilidad doon sa Iran. Kaya na nga may mga nakuha tayong reports na may mga port, may mga daungan doon na talaga hindi na nagagamit ngayon. So matagal-tagal ang pagpapagawa nitong pagpapaayos ito, kaya matagal-tagal din bago bumalik sa normal ang presyo ng langis. Jiggy. At Gerard, kaugnay dun sa talakayan, dun sa napakamahal na presyo ng petrolyo, may nakikita bang overpricing ng DOE o yung mga congressman dito? Alam mo, Jiggy, sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, parang merong systemic overcharging o yung paulit-ulit na sobrang paniningil ng ilang oil companies. At base ito sa pag-aaral niya doon sa monitoring reports ng mga oil companies sa DOE. Paliwanag ni Tino, mas mabilis at mas malaki yung pagdadagdag ng presyo pero ang bagal naman kapag rollback. Mabagal yung pagpapatupad ng rollback. Git ni Tino, dapat daw magkaroon ng unbundling o dapat himay-himayin yung components itong presyo na sinisingil sa atin para makita kung magkano nga ba yung gastos ng mga oil companies at magkano yung kanilang tinutubo. Pakinggan natin ang pahayag nila tungkol dito. Do you agree with Congressman Tino na may overpricing? No, Mr. Chair. Malinaw po yun. Tingin ng DOE, walang overpricing. Sinasabi natin meron. Point Please out, wrap up. yung Go ahead. sa pinang unbundling, Mr. Chair, the DOE publishes on its website, merong parang breakdown. Hindi po ba ngayon ay pwedeng tungtungan na ito ng DOE para ibahagi sa publiko yung mga banggit natin na breakdown ng so-called industry take, which ranges from 21% for diesel up to 29% for gasoline. No? So napakalaki po ng industry take na yon. No? May So, yun po, we Mr. hear Chair. the position of Yes, the Secretary. Secretary. In other words, ang tinutulak po natin ay Transparency. ilahad sa publiko yung pricing, lalo na sa panahon ngayon. We have asked them for the info and unbundling, Mr. Chair, na. Just to qualify that, what is going to be public and not public, that will depend on the provisions of the law, Mr. Chair. But the trigger of this power was the issuance of the EO of the President, Mr. Chair. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Mandaluyong. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.